So, ano ba yung trabaho ng thyroid gland? So, ano nga ba yung Ayun, iodine? meron kasing asinlo, Doc. So, ano ba yun? Meron bang kailangan na certain amount na kainin everyday? Meron din tinatawag na mga goitrogens or mga pagkain na pwedeng pumikil sa pag-produce ng thyroid hormone that would lead to paglaki ng thyroid gland. Good day! Welcome to Thyroid Today, your go-to podcast for anything and everything thyroid. We are celebrating the International Thyroid Awareness Week this month with the theme Thyroid and Nutrition. Kaya naman, nag-invite kami ng eksperto para pag-usapan ang topic na ito. Let us all welcome Dr. Maria Concepcion Gungon or Doc Apple! Hi, Doc Aini. So, thank you very much for inviting me here. Yes, exciting ang topic natin. Sa mga new viewers natin, Doc, ano ba yung thyroid? Kasi diba thyroid today tayo. Ano nga ba yung thyroid? So, yung thyroid gland, para rin siyang puso, parte ng ating katawan. So, ano ba yung trabaho ng thyroid gland? So, yung thyroid gland, yun yung nagpo-produce ng thyroid hormone. So, ano ba yung trabaho naman ng thyroid hormone? So, yung thyroid hormone, ginagamit naman yun ng ating katawan para sa metabolism, pagdurog ng taba, metabolize ng mga kinakain natin. Bukod doon, tumutulong din to para mag-maintain ng regulation ng init ng katawan. So, madaming trabaho yung ating thyroid hormone sa ating pangangatawan. Ano ba nga importance ng iodine sa thyroid? So, tamang-tama at dinidiscuss natin yan ngayon, yung thyroid and nutrition. So, ano nga ba yung iodine? So, yung iodine, ito ay isang mineral na kinakailangan ng ating thyroid gland para mag-produce ng thyroid hormone. So, kapag may kakulangan ng iodine sa ating katawan, ito ay nagdudulot na nagdo-double effort yung ating thyroid gland na mag-produce ng thyroid hormone na sometimes would lead to enlargement or paglaki ng thyroid gland or ang tinatawag nating goiter. Speaking of goiter, yun di ba sabi mo, lumalaki. May symptoms ba yun, Doc? Yung parang hypo, tama po ba? When we're talking about thyroid problem, nahahati ito sa dalawa. Una, yung pag-produce ng thyroid hormone, either hyperthyroid or hypothyroid. Pag hyper, sobra-sobra ng thyroid hormone. Pag hypo, may kakulangan sa thyroid hormone. Pag naman yung other problema, in terms of itsura. So pag sinabi mong goiter, more or less yun yung malaki yung thyroid gland. It's just a description na yung thyroid gland niya, mas malaki kumpara sa normal na laki ng thyroid. Okay. Ayun. Medyo na-clear na ako doon. So, speaking of, balik tayo lang sa iodine, no? Meron kasing asinlo, Doc. So, ano ba yun? So, speaking of asinlo, yung asinlo or the Republic Act of 8172 ay isinabatas yung pagkakaroon or pag-fortified sa asin na magkaroon ng iodine. So, almost dapat by law, lahat dapat ng asin sa Pilipinas should be fortified with iodine para mas ma-prevent yung pagkakaroon ng iodine deficiency. Okay. Pero paano, Doc? Kunwari, yung mga rock salt or yung mga tao na hindi naman gumagamit ng iodized salt? So, meron pa rin namang ibang sources of iodine. Yung ating mga multivitamins, meron silang mineral na kasamang iodine. Bukod doon, meron ding mga pagkain rich in iodine, just like your seafood, your seaweeds, yung mga dairy products, gatas, yung tinapay, most of them merong fortified with iodine. So, hindi naman lang natatapos sa pagkakaroon ng iodized salt. Meron pa rin namang ibang sources na pwedeng pagkuhanan ng iodine sa ating kinakain. Meron bang kailangan na certain amount na kainin everyday? May requirement, ganun? So, yung tinatawag nating recommended daily allowance ng iodine sa adult population, sa mga may matatanda na, 19 years old and above, it's 150 micrograms. So, yung 150 micrograms, somehow equivalent yun sa kalahating kutsarita ng iodized salt. So, yung mga buntis naman, mas mataas yung requirement nila ng iodine. So, nagre-require sila ng 220 micrograms naman. Yung lactating mothers, yung mga nagbe-breastfeed na mothers, they would require a higher amount of iodine, as much as 290 micrograms. Doc, di ba sabi niyo pag buntis mas mataas? Bakit ba? Ano bang ginagawa ng iodine sa baby? Or kung kulang sa iodine si mother, may mangyari ba kay baby? So, may mga pag-aaral kasi na may association, may link, na kapag kulang ka yung nanay, kapag kulang ng iodine, yung cognition, yung utak ng development ng bata is mas mababa. So, as much as possible, mas mataas, 220 micrograms yung recommended daily allowance para sa ating mga pasyenteng buntis.
Ang dami palang ginagawa ng thyroid, para siyang small but terrible gland. So, naririnig ko, Doc, hyper tsaka hypo. Ano ba yun? So, pag sinabi mong hyperthyroidism, sila yung mga pasyenteng may sobra-sobrang pag-release ng thyroid hormone sa katawan. Pag naman hypothyroid, sila yung may kakulangan ng thyroid hormone. So, ano nga ba yung mga symptoms ng hyperthyroid muna? So, yung mga hyperthyroid patients, sila yung kadalasan ang bilis pumapayat, nagpapalpitate, kumakabog, kahit malamig, pinapawisan. Sila yung parang kakakain pa lang, nagdudumi na. So, mabilis masyado yung paglabas ng thyroid hormone, leading to mas increase yung kanilang metabolism. On the other hand, kapag naman sinabi mong hypothyroid patients or may hypothyroidism, sila naman yung kabaliktaran. Kahit onti yung kanakain, tumataba, nagko-constipate, sila naman yung mga ginawin. And sometimes kapag severe yung kanilang hypothyroidism, pati yung kanilang mental state, masyadong mabagal yung paggalaw na kanilang utak. So, yun ang mga signs and symptoms of both your hyperthyroidism tsaka ng hypothyroidism. Question, Doc. Pag kunwari nagpapalpitate ako, automatic ba hyperthyroid na ako? Hindi naman. Kasi meron din namang ibang mga sakit na pwedeng magdulot ng palpitations or pagkadama ng inyong kabog ng dibdib. So, kapag kayo'y nakaramdam ng palpitations or pagkabog ng dibdib, magpatingin sa doktor kasi pwede namang kuhanan muna kayo ng ECG, kuhanan din ng thyroid hormone para talagang malaman kung talaga kayo ay mayroong hyperthyroidism. Oo, kasi pwede rin sa heart siya, diba? Parang ganun. Oo, may iba't ibang causes ng pagbilis ng tibok ng puso. So, mainam din na magpatingin para malaman kung ano talaga yung diagnosis or ano talaga ba yung sakit na meron kayo. Meron po bang bawal? Pwede? Kasi lagi yan Doc. Pwede ba ako nito? Bawal ba ako nito? Ano ba? So, tamang tanong. So, very, very common sa ating mga klinik na nakakita na ng patient na, Doc, nabasa ko dito, bawal daw. So, in general, kapag meron akong patient na hyperthyroid o sobra-sobra yung pag-produce ng thyroid hormone, most of the time, ang pinagbabawal ko lang is yung pagkain or pag-inom ng kape at energy drink. Kasi kasama sa symptoms of hyperthyroidism is yung pag-cause ng palpitations or pagkabog ng dibdib. Yung mga pagkain ng seafood, ng seaweeds, in moderate amount, pwede naman silang kumain nito. Meron din tinatawag na mga goitrogens or mga pagkain na pwedeng pumikil sa pag-produce ng thyroid hormone that would lead to paglaki ng thyroid gland. So, kasama doon sa mga goitrogens yung mga kamote, cabbage, cauliflower, sometimes yung mga pagkain na ganito, pwede pa rin naman silang kumain nun in moderate amount. And somehow, yung pagluto ng mga pagkain like yung mga cabbage or mga cauliflower, pag niluto sila, blinanch sa mainit na tubig, pinakuluan, tumutulong din to para mawala yung capability ng mga pagkain na yun para mag-cause ng blockage ng pag-produce ng thyroid hormone. Wow! Ang dami kong natutunan, Doc. So, ang thyroid tsaka nutrition, related pala. Ang iodine ay mahalaga, mayroon naman tayong asinlo, hindi naman po lahat ng pagkain bawal. Meron pa rin tayong, kailangan alamin pa rin natin kung ano yung pwede naman in moderate amount or kapag naluto. So, iba-iba po talaga siya. Thank you so much, Doc Apple. Ang dami naming natutunan. Thank you, Aini. Thank you, Doc. So this has been Thyroid Today, your go-to podcast for anything and everything thyroid.